Hello guys, kamusta? Ah, Pasensya na kayo, medyo paus yung boses ko. May ubo, inuubo. May ano lang ako, may mga babasahin na comment at sasagutin sa huli nating upload about sa yung work ko. Ito yung una. Hello from Vancouver. Ayos yung benefits mo sa work. Talagang makakaipon ka. Good luck sa'yo. Yun kasi yung sabi ko na free yung accommodation ko dito, free yung food. So yun yung comment ni Life with the Coronels. They're from Vancouver. Salamat sa inyo. Tapos yung susunod ay si Mark. Ito yung tanong niya. Paano po mag-apply sa inyo? Need po ba ng experience? From Alberta po ako. So yung taga Alberta siya. So hi Mark. Taga Alberta din ako. Edmonton. So yung tanong niya is pwede daw ba mag-apply dito sa linya ng trabaho ko na or need daw ba na experience? So yung ang sagot ko dun is oo, at saka pwede ring hindi kailangan ng experience. So yun, gusto kong liwanagin yung with experience muna. So yung kagaya ko na-hire ako dito sa itong bago kong kumpanya ngayon, pinapasukan. Na-hire ako based dun sa experience ko tsaka skills. Yun, isa tayo sa mapalad na na-hired. Doon naman sa yung kung wala kang experience, pwede din, pero hindi specific na yung gagawin mo is kagaya ng ginagawa ko. So yung linya na to, sa site man sa construction site or sa shop, hindi lahat ng trabaho ay kaya namin ng mga yung may mga experience. So may mga trabaho na hindi kailangan ng specific na yung years of experience. Kahit pa baguhan, kayang gawin, kaya naming alalayan. So yun yung doon pumapasok yung mga laborer or yung entry level, yung mga bagong graduate sa school, yung mga ganun. So yun Mark, yun yung kailangan mo na na mapasok or mahanap na trabaho. So try nating mag-browse sa Indeed ng industrial painter helper jobs in Edmonton. Palagay natin sa Edmonton kasi yun, taga Edmonton ako. Okay, so Indeed. Okay, industrial painter. To industrial painter / sandblaster journeyman and all labels. So ko muna yung specific na trades kung nasaan ako is yun yung industrial painter / sandblaster. So yun yung trades ko, kumbaga yun yung title. Yun, mayroong ayan, ito may lumabas na nag-hire sila ng all labels. So ibig sabihin nito, tumatanggap sila ng mga entry labels. Ang nila is starting na offer nila is 26.53 per hour to 56.67 per hour. Ang sabi dito fly in fly out, Kitimat, British Columbia. So yun, ito lagi to silang naka-hire, lagi ko to silang inaabangan, lagi ko silang tinitignan.
nakailang email na rin sila sa akin, nakita nila yung resume ko sa Indeed. So isa yan sa mga kino-considered ko dati na pwede kong lipatan or pwede kong applyan. Ngayon, yung itong linya na to, yung trades na to, isa to sa mga highest paid na trades dito sa Alberta. Hindi ko lang alam sa ibang mga province dito sa Canada, pero dito sa Alberta, ito isa to sa may magagandang binibigay na sahod na hindi kailangan ng formal training or schooling. Hindi, halimbawa, hindi kagaya ng ng electrician or welder, plumber, carpentry, ano pa ba? So maraming trades, yung heavy equipment operator or mechanic, heavy equipment mechanic or mga mechanics. So yung mga trades na yun yung government regulated. So meaning kailangan mong mag-aral ng formal training or schooling para ma-obtain mo yung requirements na maging journeyman. Dito sa linya ko, kung nasaan ako, hindi mandatory. So yun yung kagandahan. Pero yun, optional, pwede din. Let's say gusto kong maging journeyman, pwede akong mag-aral. Or may mga ibang ways na pwedeng gusto ko pa na mas tumaas pa yung sweldo ko, may mga ibang paraan na mag-i-schooling ka, mag-i-training ka. Kagaya nung NACE, yun yung mga mga inspector ng painting, blasting, mga ganun. So yun yung option. Ngayon, balik tayo dun sa tanong ni Mark, na need ba na experience. So yun, na-mention ko nga na pwedeng hindi. So ano yung pinaka the best na option para matuto ka dito sa linya na to? Pinaka magandang option ay shop na trabaho. Sa shop kasi yung task paulit-ulit, araw-araw, halos yun at yun lang. So in short period of time, madali mong matutunan. Ako or karamihan na nandito sa linya na to ay nanggaling sa ganyan, nanggaling sa baba, helper, alalay, or kung ano man tawag doon, laborer. Then along the way, natuto kami, tinuruan kami, nanonood ako, nag-observe ako ng gusto. Hanggang isang araw, hawak ko na yung spray gun at nag-i-spray na ako. So, painter, dalawang klase yun, or tatlo pala, sorry, or baka higit pa. Yung sa akin, industrial painter, blaster. Yung iba is kagaya ng automotive, yung sa mga sasakyan, nasa automotive na linya. So painter din yung mga yun. Not sure ako kung regulated sila dito sa Alberta. So meron pang isa, yung commercial painter. Yun yung mga nagpipintura ng bahay, buildings, condominiums, mga ganun. So yun sila. Tawag sa kanila is commercial painter. So since na yung tanong ni Mark, pwede daw ba siya mag-apply dito sa trabaho ko, which is yun, industrial. So Mark, may mga company, mga shop na nag-hire dito sa Alberta, kung nasaan ka man. Kagaya na sa amin sa Edmonton, mayroon dyan. Hindi man marami, pero mayroon. Kaya mas i-encourage ko yung shop na trabaho kung kumpara dito sa field kagad, kasi mas maganda kung matutunan mo muna yung basic ng trabaho bago ka lumabas. Sorry. Ito ano kasi ito nga pala,
hindi ko gaano napapakita sa inyo yung detalye ng trabaho ko. Hindi ko naman mabidyohan ng talagang simula hanggang matapos. Gusto ko lang din i-share sa inyo na itong linya na to ng trabaho ko is talagang physically demanding. Mabigat yung trabaho. Nasa construction site kami, ako. Ibig sabihin yan kapag summer, mainit. Minsan umuulan. Ngayon, winter na, pa-winter na, ibig sabihin malamig. So, naka-expose ka talaga sa environment. Pero may mga proper na gamit, di ba? Damit, mga jacket, para dyan. Dito naman laging safety yung priority. Pero yun pa rin, kung nagsisimula ka pa lang, try mo sa mga shop. Yun, may internet, madali lang. Yung itatype mo lang is yung helper, industrial painter helper, so mga ganun, or laborer. May makikita ka na yan dyan. Kung may mga nag-hire, din applyan lang, pasahan lang ng resume, wala namang mawawala. Kung may interview, dahil wala ka experience, sabihin mo lang na willing kang matuto. Anything na pwedeng gawin, at basta may magtuturo, may proper na magtuturo, walang problema. Sabihin mo lang na ganun. Ako, doon naman ako nang galing, ganun din man eh. So, sa ilang taong ko rin dito, sa linya na to, nung nasa shop ako, pag may bago kaming hire, datihan man o ibig sabihin yung excuse me, ibig sabihin yung mahaba ng experience or wala, talagang igina-guide ko para hindi mahirapan. So sigurado yan, matututunan talaga. Kailangan nyo lang dyan yung determinado ka. Ano pa ba? So yun, once na nakapasok ka na dito, yan, araw-araw, paulit-ulit lang naman yan yung gagawin eh. Lalo na nga, gagaya na sabi ko sa shop, pag umabot ka na ng 6 months or 1 year, at medyo yung company na pinasukan mo ay medyo tingin mo hindi maganda yung magiging future mo sa kanila ahead, maghanap ka na ng iba. Hanap ka na ng ibang company na pwede mong ma-applyan habang may trabaho ka. Kasi pag ganun, doon ka mag-grow ng maayos o ng gusto. Habang lumilipat ka ng ibang company, doon ka mag-gain ng experience. Which is karamihan sa amin, ganun ang ginagawa. So right, dumadagdag sa resume mo yun. Dito hindi yung mindset dito dapat hindi kagaya sa Pinas na kapag nakapasok sa trabaho lalo na nung panahon namin na parang ito na, pag na-regular ka talagang magpapasalamat ka, parang ayaw mo na umalis. So dito hindi, kailangan mong mag step up parati. Pero kung okay naman yung company at binibigay naman na sa'yo lahat, bakit ka pa maghanap ng iba, di ba? So, yun yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo. So, ano pa ba? Once na nakapasok ka dito at yung company mo nag-start ka sa shop, then meron silang mga field job na kagaya nito, at isang araw i-assign ka na dito, hindi naman yun na basta ganun na lang. Doon na yung may mga training. Ang tawag doon is safety training. So, ayan, mag-gain ka na ng mga ganitong ticket.
Mga safety training to sa construction. So ano yan, mostly pinoprovide ng company na kung saan ka naka-employed. Karamihan dito puro ano to, online training. Yung iba naman actual. So let's say yung heavy equipment na operator, so yun na yun yung sabi ko na mandatory yun, regulated yun ng government. Let's say forklift, so kailangan mo mag-training dun. Kailangan mo talaga makakuha ng ticket para maging allowed ka na magmaneho nun. Or man lift, yung aerial platform na gaya ng ginagamit namin. So yun yung iti-training mo ng actual. So hindi ka basta-basta itatapon na lang na wala kang alam. Maraming training na pagdadaanan na mostly sinasagot talaga ng company yun. First aid, yan, ganun. So napakaganda kasi kalain mo matututunan mo yun, makakuha ka ng ticket, bayad ng company. So may mga kumpanya pa na pati yung oras ng training binabayaran pa nila bukod dun sa bayad nung training mismo. So yun yung kagandahan. Tapos ito nga, may mga kagaya nito na free accommodation, libre yung pagkain. Kung hindi naman, kung walang yung site na mapupuntahan mo, walang camp, yun yung hotel, i-hotel kayo ng company. Yun yung bibigyan kayo ng daily allowance. Ang tawag nila is LOA. Yung living out allowance. So yung pinanggalingan ko yung sa Burnaby, sa Vancouver, may living out allowance kami doon. So sama-sama kami sa isang basement, 5 kami, mga tropa. Hati-hati kami doon sa rent. So nakaka-save pa kami. So yun, may mga ganun. Ano pa ba? So yung excuse me talaga, pati yung lalamunan ko. Yun, kung may tanong pa, may mga hindi pa maliwanag, comment below lang at sisikapin ko na masasagot ko yung magiging tanong ninyo. Hindi lang kay Mark, pa sa ibang mga kababayan natin, kahit nasa ibang probinsya kayo ng Canada. Comment below lang at sisikapin ko masagot ng detalyado yung inyong magiging tanong. At doon naman sa mga makapanood nito na nasa industry na, nasa trades na to, na mahaba na yung experience or may experience niya na kung ano yung mga na-miss ko dito, mga kababayan, baka pwedeng pa-comment below para mas ma-inform pa natin yung iba nating mga kababayan na willing na pumasok sa ganitong linya. So yun na, hanggang dito na lang muna at talagang makati yung aking lalamunan. At sana ay nasagot ko yung tanong ni Mark o yung iba dyan na makapanood dito at may mga tanong din. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panunood. Isang magandang gabi or umaga or tanghali kung nasaan man kayo na makapanood dito. So hanggang sa muli. Bye bye.